Lalaki talaga. Hindi ko talaga alam ang eksaktong nangyari kasi minuto lang as in segundo nga lang yata yun, wala pang isang minuto yun eh. Pero ang inisip ko, nauntog siya dito sa mesa, dito. Kasi itong mesa na to, medyo malapit to doon sa dito sa upuan. Inurong na lang namin siya dito talaga para medyo malayo. Pero talagang medyo malapit yan siya doon kasi minsan pinapatong ko yung paa ko pag o di kaya pag nanonood ng TV pinapatong ko yung paa ko, tapos minsan pag nagkakape nilalagay namin yung kape. Tapos feeling ko siguro ang nangyari, nagtalon-talon siya doon or di kaya yung alam mo yung nagbabalentong siya dito sa upuan na yan. Tapos siguro na out balance siya, nauntog siya dito sa kanto. May ano kasi to eh, may glass to eh. Pero kasi nung eksaktong nakita ko, nakaganon na yung glass. Tapos feeling ko dito siya nauntog dito. Dito sa kantong to. Tapos, yun, nauntog siya dyan. Tapos, grabe yung kaba ko kasi as in segundo lang talaga na nag-CR ako. Kakaupo ko lang sa inidoro. Tapos, narinig ko lumagubog. Tapos bigla siyang umiyak. Di nataranta ako, napatakbo ko paglabas ko ng CR, pagkita ko sa kanya, hawak-hawak niya na yung ulo niya, tapos sabay iyak niya. Tapos nakita ko may dugo na dito, buti na lang dito banda, sa may, alam mo yung sa may buhok banda. Tapos, di, kinarga ko siya, sabi ko, anong nangyari? Tapos hindi siya humihinga, Diyos ko, grabing kabog na dibdib ko. Tapos yung parang, alam mo yung pinipigilan niya yung hinga niya, yung umiiyak siya, tapos gumaganon siya. Tapos buhat-buhat ko siya, tapos hinimas-himas ko yung likod. Sabi ko, hinga, hinga, hinga. Tapos, syempre, nanginginig na yung tuhod ko, kabog-kabog na yung dibdib ko, yung natataranta na ako, kung ano yung gagawin ko. Syempre, dalawa lang kami. Tapos, pinakalma ko yung sarili ko, kasi sabi ko, kung mamaya kung anong mangyari, paano na, dalawa lang kami. Tapos, kinuha ko yung cellphone ko, tinamagan ko yung daddy niya. Pero, nag-chat naman yung daddy niya na pauwi na. Sabi niya, I'm home in 5 minutes, sabi niya. Tapos tinawagan ko, sabi ko, kako, may nangyari kay Jenny Boy. Sabi ko, bilisan mo. Tapos hindi ko na pinaliwanag kung anong nangyari. Kasi nga, syempre, natataranta na ako. Tapos iyak na nang iyak si Jenny Boy. Tapos yung binaba ko yung cellphone, hindi ko pala napatay. Tapos naririnig niya na umiiyak si Jenny Boy. Tapos, yung sobrang taranta ko, hindi ko alam kung lalagyan ko ba ng yelo, ano ba, hugasan ko ba, ano ba. Tapos nakita ko yung wipes. Tapos pinunasan ko para lang makita ko kung ano ba talaga yung gaano kalaki yung sugat, ganun. Kasi puno-puno na ng dugo yung dito niya. Tapos, pinunasan ko ng wipes, nakita ko nga, naka-open nga yung dito niya, bali dalawa, pero dito yung medyo napuruhan. Tapos, dinala ko siya sa kusina. Sabi ko, umupo ka dito. Tapos, naalala ko may betadine pala kami. Pinunasan ko ng betadine. Tapos, dumating na rin si daddy niya. Tapos, pinaliwanag ko na kung ano nangyari. Sabi ko, hindi ko talaga nakita kung anong eksakto nangyari. Kasi saglit lang talaga. Tapos, okay naman na si Jenny Boy. Inisip namin, sabi ng daddy niya, kung dadalhin kasi namin sa ospital, tatahiin lang. Sabi ko kasi magpipikla talaga yung ano ba. Sabi niya, kung dadalhin natin sa ospital, tatahiin din niya, lalong magpipikla. Tapos sabi ko, maghihilom ba yan? Sabi ko, kako, pagka sabi niya maghihilom naman daw. Kaya din na namin siya dinala kasi inobserve namin, okay naman siya. Hindi naman siya, yung masigla na ulit, yung panay talo na naman, ganun, after nung nalagyan ko siya ng betadine. Tapos, yung alam mo yung tuhod ko, nginig-nginig pa talaga, yung kabog ng dibdib ko, hindi pa rin mawari. Sabi ko talagang, ay, Diyos ko, sabi ko, Johnny Boy, Diyos ko po, sabi ko, kako, alam mo yung disgrasya na hindi mo talaga akalain, yung 24/7 mo ng bantay, nandyan ka na sa tabi, sa isang iglap lang, alam mo yung, ayan na, nangyari na. Tapos, ewan ko ba dito sa bata na to, siguro sabi nila kasi lalaki nga daw, ganun talaga. Kasi, one time yung ngipin niya kasi, hindi namin napansin namin yung ngipin niya dito yung ngipin niya dito, medyo gray yung
kulay. Sabi ko sa daddy niya na paano kaya yung ngipin niya? Kasi tuwing tinututbrushan ko before, wala naman ako napapansin. Tapos nung mga nakaraang buwan lang, napansin ko, sabi ko, iba yung kulay. Pero, bago ko yun napansin, may nangyari kasi sa kanya na nadapa siya. Nadapa siya doon tapos, na parang nauntog yung bunganga niya yata yun. Tapos, na umiyak, nakita ko, duguan na, nakita namin, nandun naman si Mark, no? Magkatabi kami ni Mark kumakain. Tapos, naglalaro si Johnny Boy. Hindi ko alam kung anong nangyari. Natapilok ba siya o ano. Tapos, ayun, nakita namin yung bunganga niya may dugo na. Pero, nung mga sumunod na araw or linggo, hindi ko pa napapansin na may something sa ngipin niya. Tapos, nung mga siguro isang buwan nakalipas, yun na, napansin ko to sinabi ko kay Mark na ganun nga ang nangyari. Sabi ko, bakit napansin ko yung ngipin ni Johnny Boy parang nagkulay gray. Tapos, ayun, nag-research naman siya. Sabi niya, baka daw, yun nga, ganun ang nangyari. Dun sa nauntog nga siya o nadapa nga siya, nasubsob yung bunganga niya. Tapos, kusa rin naman daw mawawala. Tapos, napansin ko rin ngayon, hindi na siya ganun ka-gray. Kaya medyo okay na din. Yung alam mo yung kakulitan talaga, sobra-sobra talaga, Diyos ko. Yung maalala ko yung nervyos ko, yung kaba ng dibdib ko, nginig ng tuhod ko, hindi ko na mawari talaga, Diyos ko po. Ang ano, kasi syempre dalawa lang kami dito. Wala namang, pero I mean kung ano mang mangyari, may mga hotline naman na pwedeng tawagan. Pero syempre iba pa rin yung, hindi kagaya pag nasa Pinas ka ba na andyan yung kapatid, tita, kapitbahay, ganun. Dito, Diyos ko, hindi ko talaga, Diyos ko po. Kaya yung ginawa namin dito sa mesa, inurong na lang namin siya dito, medyo malayo na siya doon sa upuan. Kasi nga, iyon, para kung sakaling magtalon-talon man siya dyan, at least safe. Yun, nakaupo na yung batuta. Yung blanket na yan, lagi yan nandyan kasi minsan, medyo malamig pag nanonood ng movie or TV, may kumot ka. Kaya lagi kaming may blanket dyan. Tapos, ayan, nilayo na namin, inurong na namin siya dito, yung mesa, para lang safe. Antok ka na, nak? Naantok ka na? Tingin ako ng forehead mo. Buti na lang talaga. Dito, oh. Dito siya, ayan ang update ng kanyang, tingin be, natatakpan naman ng ano niya, sugat. Kung sa sobrang kakulit mo kasi talaga na, Kung ganyan ka lang ba talaga, nak, hindi ka madidisgrasya. Kung ganyan ka lang, uupo ka lang, manonood ka lang. Hindi yung panay balintong, talon. Ay, ganun na lang ginagawa mo na, Mabuti na lang talaga, hindi yung mata mo yung natamaan doon sa kanto. Ganyan ka lang talaga, sana kabait ba, Be, tingnan ko yung head, yung bubo.